Malat, pero parang dun sa article kasi, hindi siya pinangalanan. Pero may mga nagpo-post na sa internet kung sino yung babae. Menor daw? Kung sino yung estudyante, sino Parang yung hindi naman. estudyante o ano, eskwelahan, mga ganon, di ba? Okay, narito na. Sina Lynn at Susie, good morning! Morning! Okay, balita po tayo mula sa Ireland. Balita po mula sa United Kingdom actually. 22 pulis ang nasaktan sa nangyaring kaguluhan sa Northern Ireland sa United Kingdom. Nagsunog ng kotse at naghagis ng petrol bombs sa mga Irish nationalists na sinubukang kontrolin ng mga pulis sa pamamagitan ng plastic bullets at water cannons. Halos 200 katao umano ang sangkot sa kaguluhan. Matagal nang may alitan sa pagitan ng mga Irish nationalists na karamihan ay Katoliko at mga protestanteng loyalista sa English Crown. Nais ng mga protestant loyalists na manatiling bahagi ng United Kingdom ang kanilang bansa, habang ang mga Irish nationalists naman gustong maibalik ang kanilang lupain sa isang United Ireland. Nangyari ang kaguluhan isang araw bago ang nakaschedule na taunang pagmarcha ng mga Protestant loyalists bilang tanda ng pagkapanalo ni King William of Orange laban sa Katolikong si King James. Parang tagal na nila pinag-aawayan yan, no? But I guess in many countries, may mga ganun talaga. Even sa atin dito, di ba? Mantagal na inaano yung mga Mindanaoans, they wanted to separate also from the rest of the country. So siguro ganyan din sila. This will They never want to govern happen. themselves. Yeah, it will never happen though. Ay, naku, good luck. At samantala matapos sa ating balita, ang pagbabaha sa ilang bahagi ng China. China na naman. Every day meron talaga article tayo tungkol sa China. Yes. Ngayon naman po, nakakaranas naman ng heat wave ang hilagang kanlurang bahagi nito. Sa Xinjiang, tama ba? Xinjiang Autonomous Region, halos pumalo na sa 40 degrees Celsius ang kanilang temperatura doon. At pangamba ng mga eksperto, posibleng umabot pa sa 45 degrees Celsius ang init sa ilang lugar. Sa Turpan, China nga, umakyat na sa 43 degrees Celsius ang tindi ng init. At halos isang buwan na sila nakakaranas ng temperaturang mas mataas pa sa 40 degrees. Pero ayon naman sa isang weather expert doon, maaaring makabuti pa raw ang mataas na temperaturang ito para sa pagpapalago ng kanilang mga pananim na ubas. Oo talaga? Wow! And here, I thought, akala ko dapat Malamig, di ba? Slight. Oo Wag nga. lang yung frost na parang yung sa Benguet, di ba? Okay, well, good for that lady naman na nagbebenta ng ice cream. Nakakabenta siya ng marami. Yes. At sa Pamplona, Spain naman, 2 ang sugatan matapos silang masuwag ng mga toro. Nagtamo ng sugat sa tagiliran ng isang lalaki, habang sa braso naman napuruhan ng isa. May isang dosenang toro ang nagtakbuhan kasama ang daan-daang mga tao bilang bahagi ng kanilang tradisyon doon. Ang ilan sa mga ito, naapakan naman ng mga toro. Taon-taon daw nasa 2 hanggang 300 ang nakikilahok ang nasasaktan. Huling may namatay sa festival na ito noong 2009 nang suwagin ng toro ang isang 27 taong gulang na lalaki sa leeg at dibdib. It makes you wonder bakit sila sumasali pa rin kasi they know that, di ba, it's very dangerous. Pero maybe it's a challenge? At saka lalaki ang feeling, di ba? Nakasumali ako dun sa toro, whatever. What's this, yung habulan ng toro. Sasali ako dyan, pero doon ako sa likod ng toro. Why not? Sabihin ko lang, sumali naman ako talaga. Nandun naman talaga ako, ha? Sharp! Pampastig lang. At isang kakaibang wedding naman ang ginanap sa Peru kung saan ang kinasal mga aso. Bilang tanda ng kanilang pag-iisang dibdib, ang paw print o marka ng kanilang mga paa naging simbolo para sa may-ari ng isa sa mga asong kinasal. Importante raw sa kanya ang kanyang aso dahil wala siyang anak. At ito ang tinuturing niyang mga anak. Isinusulong ng event ito ang pagiging responsible mga pet owner at para ipagdiwang ang tinatawag nilang canine courtship. Sweet naman nila. Buti sila nagpapakasal kasi ibang tao nag-live-in na lang eh. Oo nga. Panamihan. Correct. Manlalaki kayo, mambabae. Mga ibang aso. At ito naman ang maagang showbiz balita ni Luandy. Luan? Thanks, Mother Lynn. Good morning po mga kachika. Fresh Hollywood news ang ating mga ibibida this morning. First up, Arnold Schwarzenegger balik pelikula na. Bilang pagtupad po sa kanyang pangako, muli nang gagawa ng pelikula ang dating California governor actor. Kasama niya sa paggawa ng pelikula ang Korean filmmaker na si Ji-won Kim para sa kanyang first ever English language film na pinamagatang The Last Stand. Isa raw itong western at magsisimula ng production ngayong Setyembre. Samantala mga kapuso, muli po bumalik sa tahanan ng aktres na si Halle Berry sa West Hollywood noong Lunes ng gabi. Ang lalaking umaaligi dito mula pa noong weekend. At dahil naalarma na po ang aktres noon, agad nang nahuli ang lalaki dahil binabantayan na ng private security nito ang bahay niya sa pamamagitan ng mga security camera. Ayon po sa mga pulis, ito na nga ang lalaking nagpapabalik-balik sa tahanan ni Berry.
Ito naman ang ating lagay ng panahon para sa araw na ito. Makakaranas ng pag-ulan ang Central at Northern Luzon dahil pa rin po yan sa namumuong sama ng panahon na namataan ng pag-asa sa layong 320 kilometers sa silangan ng Hilagang Luzon. Samantala, maging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan sa mga natitirang bahagi ng Luzon dahil sa hanging habagat. Ayan, so tingnan nyo kung saan area kayo nakatira. Oops, hindi makakapagpatuyo ng labada ang mga taga-norte. Ang mararanasan panahon naman po sa Visayas at Mindanao. Samantala, sisikat ang araw ngayong 5:34 at lulubog naman mamayang 6:30 ng hapon. Ngayon naman, check natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Alright mga kapuso, malamang isa kayo sa mga takot sa mga ito, ang mga bubuyog. Takot ako. Mahirap na kasi kapag na-sting tayo, lalo na kung meron kayong mga allergy dyan, at tiyak na diretso sa ospital kayo dahil sa bee sting. Parang yung movie ni Macaulay Culkin, diba? My Girl! Oh, yun naalala ko. Oo, eto pero kayo ha, para makaiwas tayo sa mga bee sting, dapat natin kilalanin na mabubuyog na may mahalagang trabaho din naman sa ating mundo. Eto, at nasa isang bee farm, si Queen Bee, Susan Enriquez. Good morning, Ate Sue. Ay, good morning mga kumare. Ako, eto, ikaw pila. Parang gusto ko sting ng bee, oh, yung kulay mo, ha? Okay, dito po tayo sa isang lugar sa Quezon City, sa Baler, Quezon City. Actually, dito po sa San Francisco del Monte. Dahil, kung natatandaan nyo, kamakailan nagkaroon ng pagsalakay, no? Ng mga bubuyog dyan po sa NAIA Terminal 3. At ito po yung naging dahilan ng pagkakaroon ng delayed ng flight. At sa Cagayan naman, meron ng pagsalakay din. May mga estudyante pong nasaktan. Ngayon, aalamin ho natin, ano ba yung iba't ibang klase ng bee o yung mga bubuyog, ano? Ano yung mga meron mga bubuyog na pwedeng magbigay ng honey? At titingnan din natin yung kanilang mga behavior. Bakit ba merong nag-i-sting, ano? Yan pala, iba-ibang klase po ng bee ito. Importante nating malaman para pag nakita pa natin, makakagawa na tayo ng karampatang pag-iwas. Ngayon, pwede din po itong gawing negosyo. Ayan, at halimbawa naman, na-sting kayo ng bubuyog. Ano ang ating first aid? Una nating dapat gawin kapag tayo na-sting ng mga bee. Ayan, so mamaya may makakausap po tayo eksperto. Mukhang kapatid ito ng bubuyog. Ayan, dahil sa kanya ho, pangkaraniwan na lamang yung mga bubuyog na ito, alam na niya yung iba-ibang klase. So, importante na malaman din ho natin yan in a while, anong klase ng bee yung nagbibigay ng tinatawag na honey. Yan, na paborito ng karamihan po sa atin. So, lahat ng yan ay hatid ho namin mamaya. Kaya tutok lamang po kayo. Importante ho ito. Napaka-educational po nitong ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kaya tutok lamang po kayo dito sa unang hirit. Back to studio po tayo. Yan, sugar-free yan. Okay, tambay lang mga igan kasama ang paborito niyong morning barkadahan dito lamang sa Unang Hirit! Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit. Unang ka. Balitang Mas masarap ang inyong gising kasama ang Unang Hirit at Maggie Magic Sabaw. Sa maramihan ng nalalabhan at matagalang matunaw, alin ang lamang? Ang leading brand o Speed Fatcon? Ang Speed Fatcon, mas matagal matunaw kesa